Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Ivy Sardat ang magtatalakay sa wastong gamit ng pagsasalita. Paksa. Nang at nang, din at rin, daw at raw, dito at rito, dine at rine, may at mayroon. Ang nang ito ay isang pang-ugma na naglalarawan ng pag-aari o pagmamay-ari. Halimbawa, ang paboritong libro ng estudyante ay nawawala. Ang libro ay pag-aari ng estudyante. Nang, ito ay isang pang-ugma na nagpapakita ng paraan o pamamaraan. Halimbawa, nagsalita siya ng malakas upang marinig ng lahat. Ang pagsasalita niya ay isang paraan para marinig ng lahat. Din at rin. Din, ito ay isang pang-ugma na nagpapahayag ng pag-amin o kumpirmasyon sa isang ideya o pangungusap na ipinalabas na totoo na rin para sa tagapagsalita. Halimbawa, magugulat ka din sa kwento na ito. Ibig sabihin, magugulat ka rin kung pirmadong totoo din ang magugulat ka. Ang rin, ito ay isang pang-ugma na nagpapahayag ng pag-amin o kumpirmasyon at kadalasan ay ginagamit upang ipakita ang parehong damdamin o ideya ng tagapagsalita. Halimbawa, gusto ko rin ng cake. Ibig sabihin, gusto ko rin. Parehong may gusto din ako ng cake. Daw at raw. Ang raw ay isang paraan ng pagbibilang ng oras na kung saan ang oras ay inilalagay ng direkta mula 1 hanggang sa 12, kasunod ng umaga o ng hapon. Halimbawa, 5:00 raw ng umaga o 3:00 raw ng hapon. Ang daw ay isang panghalip na ginagamit upang magbigay ng palagay o impormasyon hinggil sa oras. Ito ay karaniwang ginagamit kapag hindi tiyak o hindi eksakto ang oras. Halimbawa, 5:00 daw ng umaga o 3:00 daw ng hapon. Ibig sabihin, maaring hindi eksakto na 5:00 o 3:00, pero malapit doon. Ang dito at rito. Ang dito ay isang pang-ugma na nagpapahayag ng lokasyon o lugar na malapit sa tagapagsalita. Halimbawa, pumunta ka dito. Ang tagapagsalita ay nag-uutos na pumunta ang kausap sa lugar malapit sa kanilang dalawa. Ang rito naman ay katulad ng dito. Ito rin ay nagpapahayag ng lokasyon o lugar na malapit sa tagapagsalita. Halimbawa, maghintay ka rito. Ang tagapagsalita ay nag-uutos na maghintay ang kausap sa lugar malapit sa kanilang dalawa. Ang dine at rine. Ang dine ay ginagamit kapag ang tinutukoy ay malapit sa tagapagsalita. Halimbawa, dine ko nakuha ang libro. Malapit sa tagapagsalita. Ang rina naman ay malapit sa mga bagay na malapit sa pinag-uusapan o kinakausap. Halimbawa, rine ko iniwan ang cellphone sa kwarto. Malapit sa pinag-uusapan. May at mayroon. Ang may ay ginagamit bilang pang-ukol o panlapi upang ipakita ang pag-aari, pagkakaroon o pagkakatulad. Halimbawa, may bahay siya sa probinsya. May-ari siya ng bahay sa probinsya. Ang mayroon ay ginagamit din upang ipakita ang pag-aari, pagkakaroon o pagkakatulad. Ngunit, mas malawak ito gamitin at madalas ay kaakibat na pangungusap o di karaniwang anyo. Halimbawa, mayroon akong maraming kaibigan sa paaralan. Mayroon akong maraming kaibigan sa paaralan.
At dun lang po nagtatapos ang aking talakayin. Maraming salamat po.